Pinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo ng umalis. Siya'y nag-iingay at sunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang iahagi sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Gandang umaga po, Father. Tayo ngayon ay natitipon upang papurihan ang Diyos. Kaya palakpakan po natin ang mabuting Diyos, ang mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, hindi natin makakaila ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Maraming pagkakataon na tayo na ang tumalikod, pero patuloy pa din ang pagbibigay ng biyaya sa atin ng Diyos. May mga pagkakataon na tayo na'y nagkasala, pero patuloy pa rin tayong pinapatawad ng Diyos. Bakit? Dahil kailanman hindi natin matatanggi na meron tayong Diyos na mabuti. Ang mahal na pong Jesus na Diyos na mabuti. Mga kapatid, kapag tayo ho ay pumupunta sa loob ng simbahan, marahil karamihan ho sa atin o lahat sa atin may mga bit-bit na panalangin. Tama po ba? Kasi minsan kapag araw ng Biyernes, yan ho minsan ang sinasabi ng ilang mga deboto. Pupunta ako sa simbahan ng Nazareno, pupunta ako sa simbahan ng Quiapo, dahil may bit-bit akong panalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Marahil sa mga oras na ito, meron din kayong mga bit-bit na panalangin. Pero isang realidad, minsan sa ating buhay panalangin, ay napapatanong din tayo, napakikinggan kaya ng Diyos yung ating panalangin? Nadidinig kaya niya ang ating mga panalangin? Kaya nga minsan may mga pagkakataon,
Nandoon yung pagtatampo natin sa Diyos. Bakit? Sasabihin ng ilan, araw-araw naman ako nagsisimba. Araw-araw naman akong nagdarasal. Araw-araw pa nga akong humahawak sa pahalik. Pero bakit minsan tila yung panalangin ko hindi dinidinig? Galit ba sa akin ang Diyos? Galit ba sa akin ang mahal na pong Jesus Nazareno? Tatlong bagay, mga kapatid, ang pinapaalala sa atin sa araw na ito sa pamamagitan ng ating ebanghelyong napakinggan. Una, kababaang loob. Sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, mahalaga ang kababaan ng loob. Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, narinig natin ang kwento ng Kananeyang babae. At sino itong Kananeyang babae na ito? Una sa lahat, siya ay hindi Hudyo. At kapag siya ay hindi Hudyo, wala siyang pananampalataya. Isa siyang hentil, isa siyang pagano. Hindi naniniwala sa Diyos, walang paniniwala kay Jesus. Pero bakit gano'n na lamang ang pag-aatubili niyang makita si Jesus? Dahil may pangangailangan siya kay Jesus. At ano yung pangangailangan niya? Yung kanyang anak na babae ay inaalihan ng demonyo. At alam naman natin yan bilang mga magulang, gagawin natin ang lahat para lamang gumaling yung ating anak na may sakit. Di ba po? Pero nandoon ang Kananeyang babae na ito, walang pananampalataya sa simula, hindi naniniwala sa Diyos, isang hentil. Pero nakita natin na handa siyang magpakababa, handa siyang magpakumbaba. Mga kapatid, sa buhay pananampalataya natin, sa harapan ng Diyos, dapat nandoon yung kapakumbabaan. Dahil ang kapakumbabaan na ito ang magtuturo sa atin na sa buhay natin, kailangan natin ng Diyos. Na sa buhay natin, kulang kung wala ang mahal na pong Jesus Nazareno. Dahil oras na sinabi natin, hindi natin kailangan ng Diyos. Oras na sinabi natin, babaliwalain ko ang Diyos sa buhay ko. Tila tayo'y nagmamataas. At ang pagmamataas, kailanman, ay hindi kaaya-aya sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa harapan ng Diyos, walang-wala naman talaga tayo. At kung tayo ay walang-wala, nangangahulugan na kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. At kung kailangan natin ng Diyos, anong puso ang dapat meron tayo? May kapakumbabaan. Meron hubang tao na hindi kailangan ng Diyos? Wala. Dahil lahat tayo umaasa lamang sa awa ng Diyos. Pangalawa, itong Kananeyang babae na ito, tila hindi siya pinapansin ni Jesus. Sa ating ebanghelyo, parang dinedma siya ni Jesus. Sa termino ng mga kabataan ngayon, parang sin zone. Ganun lang siya, tiningnan lang siya ni Jesus, pero hindi pinansin. Ganun na din yung mga alagad ng Panginoon. Ano ang sabi ng mga alagad ng Panginoon? No? Pagbigyan na nga po ninyo siya ng umalis, siya'y nag-iingay at sunod-sunod sa atin.
Pero hindi ho natinag yung Kananeyang babae. Bakit? Dahil sa buhay pananampalataya, kailangan marunong kang magpursige. At anong ibig sabihin ng pagpupursige? Lalakasan ang loob. At saan nagmumula ang lakas ng loob? Sa pananampalataya at tiwala sa Diyos. Mga kapatid, alam ko po minsan nandoon yung pagdududa natin. Alam ko po minsan nandoon yung mga haka-haka natin kung nandyan ba talaga at nakikinig ang Diyos. Pero anong hamon sa atin? Huwag mawalan ng pag-asa. Lakasan ang loob. At pag nilalakasan ng loob, lumalakas din ang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kaya kung sa mga oras na ito, akala mo hindi ka pinakikinggan ng Diyos sa iyong panalangin, lakasan mo ang iyong loob. Magpursige ka, magtiwala ka, maniwala ka, manampalataya ka. Di ba sa dulo ng ating ebanghelyo, pinagaling ni Jesus yung anak ng Kananean. Bakit? Dahil napakalaki ng kanyang pananalig sa Diyos. Sa madaling salita, ang Diyos tunay na nakikinig sa ating panalangin. Lakasan lang ang loob, magpursige, dahil laging nandiyan ang Diyos. Minsan po may lumapit sa aking isang nanay at ang sabi niya sa akin, Father, pwede mo ba akong samahang manalangin? Pumasok ko kami sa Adoration Chapel, nanalangin po kami. Habang kami ay nananalangin, sabi sa akin ng nanay na ito, siya ang dahilan. Paulit-ulit niyang sinasabi, tinuturo ang Blessed Sacrament, siya ang dahilan. Si Jesus ang dahilan. Kaya pagkatapos naming magdasal, tinanong ko siya. Sabi ko, anong ibig sabihin mo nung sinabi mong siya ang dahilan? Sabi niya sa akin, Father, said na po ako. Ubus na po ako. Sabi ko, bakit? May 2 po akong anak. Iniwan po ako ng mister ko. Yung 2 ko pong anak, parehas pong may cancer. 1.5 taon na po na pabalik-balik kami sa ospital. Mahihina na po yung anak ko. Nanghihina na rin po ang loob ko. Nawawala na din po ako ng pag-asa. Pero siya po ang dahilan. Siya ang dahilan. Nakaturo kay Jesus. Makalipas so ang 2 buwan, bumalik ko itong nanay na ito sa akin. At ang sabi niya, Father, wala na ho si Trisha, yung panganay ko. Yung pangalawa po, patuloy pa din pong lumalaban. Pero Father, sabi niya sa akin, nawala man si Trisha sa buhay ko, sa buhay namin, mabuti pa din ang Diyos. Dahil sa kabila ng pagsubok na iyon, binigyan niya ako ng lakas ng loob. Binigyan niya ako ng lakas. Mga kapatid, sa araw na ito, pinapaalala sa atin, may mga bitbit tayong panalangin at lahat ng ating panalangin dinidinig. Dapat lamang ang disposisyon na meron tayo, may kapakumbabaan, may pagpupursigi,
may pananampalataya at pagtitiwala. Lahat ng pagtitiwala natin sa Diyos, lahat ng nagtiwala sa Kanya, hindi niya binigo. Amen.